So, gano'n ka, ano na may ingat ang pulong ng mga Seventh Day Adventist. Tungkol kay gikan sa pulong ng Seventh Day na nagpahulay sa adlaw ng Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist, ikanakuha na sa word ng Advent na naghulugan o waiting for the second coming of Christ. Mao nga, ang tanan nga nagpaabot ni Kristo, tawgon siya o Adventist o Adventista. O niya kung napahuli siya sa Sabado, tawgon siya Seventh Day Adventist. O na siya ang informasyon sa publiko o nga nakuha o nabugna ang alam ng Seventh Day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan, now tungkol kay kung imo tanaw ni sa balang kasulatan sa Biblia, kung basahon mo diha sa Matthew 16 versikulo 18, walay dimension diha na pangalan ang gitungkod ni Kristo. Atong bariha na sutian ikaw mo si Pedro o sa ibabaw nining bato pagatuguron ko ang akong iglesia o ang kahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Mao na nga kini nga bersikulo giilungan sa nagkalain nga mga bundok. No? Sagot sa bundok ang gobernador dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove na sila o tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo o matuod nga iglesia. Apat tuon ka walay pangalan gibutang niya. Niya tay suot sa gitawag ng mga ilhanan kon mga timaan sa pag-ila nga kanang bundok ka tinuod magdili, di ba? So adunay warning si San Pablo nga ang iglesia daw nga moangkon nga siya mo'y tinuod nga iglesia adunay pasihanan. Unsay pasihanan ang tanaw ng Efeso 5 versikulo 27. Ningon diri aron nga sa iyang katubangan ang iglesia ikadanyag nga sa katahong nini nga walay puling o gunot o unsang sulusama nini nga aron mabalaan siya o dili masawat. Ang di masabot na ang matuod na iglesia kung ikaw mo angkot na tinuod ng relihiyon, tinuod ng bundok atong panikamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Maunay giingos bilang kasulatan manikson. Now, ang Biblia naghatag nato o informasyon kung saan panila ang tinuod ng iglesia. Sumalapas sa Penerea 14 versikulo 12, ingon dito, na mauni ang katauhan sa Dios, ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang kundi pasabot, na adunay ilhanan kung timaan, nga ganang puto ka tinuod na, kung iyang tudlo o ipatuman sa mga tao, o giwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang puto ka tinuod na, kung nagtuman na o balaod. Ikaduhang punto mao, nga unsang balaod na pod, Deuteronomy 4 versikulo 13, niingon ang versikulo nga Moises kadtong nasunat nga napuno kasugo sa duruha ka papan nga bato ipatuman ni sa tao. Sa sato pa, kung ang imong pundok karon o ang pundok na tinuod naghatag o nagpamatuod nga adunay sundon nga sugo, unsang sugoa napuno nga sugo o naapay man nga sugo diha nga tumanon bisan pa kung wala pa sa napuno nga sugo na sulat. Okay, now ato na ibala nga kunaa gani magtukod na apoy tinukod o kung ang tao o pinsa may nagtukod si Kristo ang nagtukod karon unsa may kiniya ni Kristo kung siya may nagtukod si Kristo sa kahudyo o unsa may kinaiya ni Kristo mga igsoon kung sumala pa sa tumabasa ayon diha nga matag adlaw Sabado si Kristo o adtong simbahan sumala sa iyang nabatasan nga sa ito pa kung ang nagtukod igsoon mo adtong Sabado kada Sabado mo adtong simbahan imposible po ang iyang tinukod di po mo adtong simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman walo sa versikulo 26 ingon dito nga bisan kinsa ang moalagan nako sundalan ko ninyo asa ko mo adto sa akong alagad. Karon kung ingon ta nga tinuod nga bundok atong tan-awon unsa may batasan sa nagtukod kinsa man siya o unsa may sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan.
Okay. So, dili suod na kabutagon gitagaan na lang ko informasyon sa mag-ila sa tinuod nga mundo nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo nga mga sugo mga igsoon. Karon sumalang pa sa Lucas o sa ibasa matag Sabado patog simbahan o usab ang mikro sa pianang tinugon di po pwede patog na simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw na naman Sabado. Mao na ang bolibong tan-awon ang mga kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Galilea nagtudlo diha nga ang adlaw Sabado mo'y timaan sa katawhan sa Dios o bisan pagani ang pagsimba sa paglangit o diyuta girekomenda o gitagna na ni Propeta Isaias nga kanang adlaw Sabado ang tanang paluwas ang pagsimba igsoon adlaw ng Sabado Isaias 16, 22 o 23. So doon bitaw mo ako ni gibahin kay sunan so ako ihatag ang pangan ni Brother Daryl alang sa pagdiwas sa 20 minutos. Kasi kumuri, gamba ramay Uy, yan. no, mayo nga buntag sa tanan. Mayo buntag. Urang hinay man. Mayo buntag. Adunay usa ka panultihon nga nagkanayon. Nung putis is easy Deuteronom, quinsit is easy veritas. Santificalos et verdad to palabras is verdad. Walay pangatarungan nga mulungtad kung kini dili magsugad sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kini nga layong sa katarungan, dugay-dugay na rin ang CPA. O niya, nagpasalamat ko nga nakatulog-tulog mo din sa ato nga video. Now, ang atong hihimo ron mga higala, usa ka comparative study. Now, ang topic, Iglesia for Iglesia. Ang among trabaho ron ang pagsulti ra gyud ninyo sa tinuod. Kana. Unsa imong trabaho? Tinuod jud na tinuod. Unsa imong trabaho, James? Ayaw kana. Ang pagsulti sa tinuod. Unsa isulti? God. Wa gilabot ang bagang ining orasa sa kabuntagon. Hallelujah. Sa Karyas 8:16, nagingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuod nga sa iyong isigada. Kung sa isulti? Kung sa isulti? Sumala sa mabasa, ang tinuod? Ang tinuod. Now, munang likod ming pabarog sa tinuod. Nga naman. Oh. Basta doon ay tinuod, doon na magpibaka. Doon ay magpamatuod, doon na ako'y magsupak-supak. Hallelujah. O na nga, kung pamatuod bigang Seventh-day Adventist, bakit tinoon? Amin ba? Amin ni atong mga bisita gawan. Amin po, no? Kung saan naman kay Kristo. Mamakakpak na katatanan di mo rin action man. Kapag pili ta mga soko ini. Comparative man ang among gipresentar karon, inyo pong analyze diha. Pagkahumana mo present ang among mga pinalanggan, mga safety, sila na po present. Ato ra gihapon pabalandungan kung asa gihaon sa Biblia. Tinaon nila. God. Hinaya ay ramat alanganin ang uban. Tinuod. Mo di atong trabaho. Now, ang Mateo 16:18 mauni ang pundasyon sa tanan nga mga sikta, tanan na relihiyon nga narehistro sa Secretaries and Exchange Commission. Dinhi sila manukan. Dinhi manukan. Ilugana ining teksto ha. Paghuman di kay kayon debate. Ganon di. Ato ra kung basahon, magpakitabang ko ninyo mga kaubanan ako be, yang grupo sa 3 media. Mateo 16:18. Atong basahon mo nang muhamyang itugdo na ko basa. Okay. Atong basahon. Kung unsa yun ang mabasa sa Mateo 16:18. Okay, atong ni mabasa. Matius 18, nagkarayon din.
O sultihan din ikaw Mas Pedro, o si Babaw din bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia, o ang gahom sa kamatayon, dili kayo magkabuntog niya. Laliman ka arong pagkasultihan. Hallelujah. Pedro! Sultihan ta ka. Ibabaw ni ining bato. Tukuron. Tukuron ko ang akong iglesia. Wamingon si Kristo. Oy, Pedro. Ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong mga. Kay kong mga, plural. Daghan. Daghan. Tinaw nila. Tinuod ba? Sa English, tingin siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Amen. Wa siya tingin, Peter, upon this rock, I will build my churches. Tinaw nila. Wa siya mingong churches. Mingong siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Singular. Sa ato pa, sa 1927 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Secret Elections Commission o sa right tinuod. Ang ba? Babay. O sa right tinuod? Na. God. Ingon siya. Tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Nabay pangalan. Wala. Wow! Anhitas Grego. Wala. Naunsa man ang trabaho. Kay sa New Testament, patay ha? Sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilabi na yun ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon mga igala din eh. Kini siya mga igala, Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon ni igala, kay mo man ang atong nga pasukaranan o kini sa bagong tugon, dinhin na itotlo ang mga translation. Kay doon na mga translation, base doon na translation ba na manglupan na dili konektado sa original na Grego, aw, di na po na pwede. Ha? Di na pwede. Kuhaan na kung pwede ni Alfred sa iyan. Okay? Okay. Diri-diri lang. Okay. Tara. Insay nagsuwat ini. Ha? The Interlinear Greek English New Testament. Kinsa? Si Alfred Marshall. Atong batugan Mateo 16:18 yung kapko. Atong basod sa pagkagyon ang Grego. Kay mauni ang pinakauna mga higala nga original sa bagong tugon is Greek. Kanang uban mga translation naman na kung doon ay mabasa nila nga nag-claim nga sila mo yung tinuod ay mabasa, okay na basta muhaom sa original. Di muhaom ron o naikiingon di na pwede. Mateo 16:18 naani sa likod, kaya nagpilit darin. Kaya ko ako sa lang kapapil. Nagpilit. Ato, okay, yara. Ingon siya, Mateo 16:18. Taoran na ito, nandipara. Kago disoy ligo, o diso Petros, kay ibitaw dito Petra, oy gudumiyo, moten iglesia, kung atong subayon tre, dili iglesia sa mabasa iglesia, singular gihapon may galang, wala na gihapon yung pangalan. Karon, nga nang mikliman, nga ang Seventh Day Adventist tinood, tungod kaya ang nagtukod si Kristo. Kaya sa'y nagtukod? Sa usa ka iglesia, ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. Unya anong tumutumuan man. Walay Seventh Day Adventist dinhi. Nawala. Diri nga sa hindi mo nagot man katubag. Nay nabasa? Wala. Wala. Sa Griego, why nabasa? Kung doon ay ubang sikta o relihiyon nga mo ingon na, pilan lang, 5 minutos.
Kung doon ay umaningon nga, amo amoy tinuod, mabasa sa Mateo 18. Atong subayong sa Grigo, kung sa Mateo 18, kung mabasa ba diha, ang imong ipasakupan. Kung wala gani, ang imong gigamit na translation, butlog. Butlog. Kung mugamit kang translation na di haon sa original, butlog. Big. Salamat sa 5 minutes mo nagbili. Mauna nga, ang gihatag ni Jesus siyang iglesia, attitude, karakteristik. Maayong balita, Biblia katabang kong mga kaubanan. 18 pamanta, di ba? Mateo 18. Atong yarangkada sa 19. Mateo 18, 19. Atong ambakan ang 19 kay namunta sa 18. Parang maklaro ko niya, kamong mga audience, pagtigo mong daghang pangutanan ninyo kay okay, ato sa papasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kinaharian sa langit. Ang imong idili syuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugon dili syuta, itugon usab dito sa langit. Karting ninduta, oy, karting yung ninduta. Ang iglesia nagitungkod ni Jesus, dili ang pangalan maoy ilhanan. Purong sa Diyos nung kanan. Pangalan? Ana mong lula sa Pangalan ba? Dili. Unsay ihatag ni Kristo? Yahweh. Ingon siya, atong ihatag dinhi Yahweh. Yahweh. Nagapin mong Yahweh? Ayun siya, ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itubot sa yuta, itubot sa langit. Ang matuod ng iglesia, dunay ibang dili. awa lagi. Hashtag klaro. Awa lagi. Kung sa siya, dunay idili. Pero wala gani idili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon na po kinili nga gamay na po kayo, di hapon na po tinuod. Ang tanan na kinili, gikan sa Old Testament, hangtod sa New Testament, doon na kinili gani, maunay ihanag sa batong iglesia. O sana nga na, usap sa batong tugon, ang pamatasan sa magtutukon, nga mausig Ginong Hesus. Sige ni Hesus, Lucas 4:16. Sumala siyang batasan. Kada adlaw Sabado, naa siya sa simbahan. Muna ang Seventh Day Adventist, maayag yung paghapon, maayag kaayong magkabig, makaangkon yung nga, ang Seventh Day Adventist, maugay haong sa gituko ni Kristo na iglesia. Una na atong pasalamatan ang tanan nga di akaron aron makadungog sila sa mga presentation. O niya kay ang nabili na ako ng minuto adunay 1 minute, no? Muna mga gala na gikan yun sa original na ang karaang tugon palangdaan ang doctrine sa Seventh Day Adventist nag-exist na hangtod karon nga panahon sa atuwa nga presidente. Muna may gala na ang Seventh Day Adventist mao ni siya ang iglesia nga nagsunod yun sa kapalamuran sa Ginoo o nagsunod sa iyang mga doktrina tungod kay kini nga iglesia sa daang tungod palang daan gitawag na iglesia tungod kay gitawag siya kahal sa daang tungod sa Old Testament sa Hebrew kahal tana gitawag ganing iglesia sa kalingawan sa hingala tana pagabos bagong tungod kipalig-on na lang ni Ginoo. Okay may gala, so murag no more time naman siguro at 29 seconds. Muna may gala na ang atong imuon karon ini ko sa kada yunugo o sani kaming sahin na to nga mapamalandungan na to kaya ang iglesia na gitukod ni Jesus. Number 1, yang ipakita mga karakter sa iglesia o kanang karakter sa iglesia mo ay karakter sa magtutukod mga higala mga kaigsunan. Una nga nagalaw ko na kamo niya okay
Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga igsoon nato sa Seventh Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong mga igsoon sa Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator o sa ato timekeeper. Sa duha ka mga amigo nato nga masabanista nga nagbabarong sa ilang simbahan, sa tanan nga mga Seventh Adventist o sa tanan mga Katoliko, malaing tinuhan ang among kanasing-kasing nga pagtimbaya kaninyo, mayong buntag ka natong tanan. Kini nga dialogo doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa pa sa duha ang tinuod ng itugod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh Adventist Church. I hope na sa atong pagpangamuli madala nato ang nagbuntaog kakamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod ang itugod ni Kristo. Ako munang basahon ang mismong basahon sa Seventh Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, Pahina 29. Paminawan ninyo kung unsa ipamatuod sa Seventh Adventist Church sa tinuod ng itugod ni Kristo. Unsa may giingon din The Apostolic Christian Ancient Catholic open and close parenthesis Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine in AD 321. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan nato Ginoo. Mismo ang akong kaakbang bipamatuon ng itugod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na'y paglaom ng Seventh Adventist mahimong tinugod ni Kristo nga naman gipamatudan sa ilang basahon na ang itugod ni Kristo she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtugod na lang sa ilang goodbye kay wa naman sa puruhan kag itugod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa ka Espiritu, bisan mo abot ka Pluto, di yun kapruibang Seventh Adventist. Kung ilan na lang. Di mailhan, nagtuman-tuman ko nung sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman, way laing tinood, kung nili ang Judaismo ng relihiyon, kasi silang isuko. Naghatag sa palasyo sa argumento. Nakuno si Kristo misulod sa sinagoga, batasan ni Kristo, maukuno ang batasan po na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kaya kung mao ka na, nano man na si Bacalares, niadto man sa Israel, waman mo sulod sa sinagoga. Sa baho na iyo. Nanong niadto man sa apartment. Kung mao na'y argumento, usa ka na, kahagot ka, o huyang na argumento, ay patuon nato, nagitugod na ni Kristo, kay misunod ta sa batasan ni Kristo. O sa prueba. Dinhi sa Lucas Kapitulo, basahon nato. Nawag yun makatunong sa argumento kining ato mapinanggan. San Lucas, basta tinuod lang. San Lucas Kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa ito kadit. Kadailang brother na reklamo ang ba? Ikasay? Objection lang na Mr. Facilitator. Klaro mo kayo ato ang isabugan ka niya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong pamatunan. Yes. Dili ang Seventh Adventist may kabito ni mo. That is the rebuttal speech, Mr. Facilitator.
kung dili na itong nasalukungan, walay kalahinan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay, okay, So okay. I beg to Kadawat lagi. object Mr. Facilitator. Mau lagi kadawat lagi. May comment, sir? Okay, okay. So maubitaw, nagigamit na ako ni inyong basahon na ang itukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagprueba na ang akong iglesia gibarugang tinukod ni Kristo kay bisan ganin inyong basahon nagprueba man nila? Wala kasi. Mahal. Oh, ako nang gidawat. Okay, thank you. Ito may katong introduction na akong ipasiunahan na Brother Paul Alvila, with due respect, Paul Alima, I am talking the facilitator, not you. yes, yes. Let the facilitator, not you are not authorized to respond. I am raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Ito na ang operator sa ako. Iyan naman kami. Basta ito na to, dahil lang mga Brother, na-stop pa itong time. Nag-raise yung points ang Seventh Adventist na it seems sa rebuttal sa space ng stand. Pangutana ka ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes, yes. Okay, So, so kung ang akong pagbarog din nga iproiba na ko nga gitugod ni Kristo ang Roman Catholic Church nga ni sa akong intro ako nagigamit ang inyong basahon mismo nga nag-ingon din ni Apostol Brother Paul, stop sa nato ang explanation. Gusto lang makaibalo sa kung dito, accept man mo nga dili rebuttal sa imo para dili to rebuttal? Stand na to sa kung imo. mga gusto nila nga ako pagbabarog ng Roman Catholic Church kung yan ang debatal, okay rin sa ako. Okay. Tama. I-grant na to nila. Okay, nga lang ha, sa pesa, kaya nakakuha na itong time. Dili pa, paluwag rin, kaya ang atong mic ko sa lang ako. Ako na mic, mic. Ona na, ona. Patas. Yes. Siguro si Mr. Paul Alima walang ma-enhance well-oriented, hindi siya well-oriented. In this part of debate, do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alima. Nagamit kang Chris Batalaris. Huwag kang ma-oriented sa set of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ka mag-drop of name. Dili kayo magbalos ni mapugos mo. Okay. Stop. Nakuha na ako ang point, nakuha na ako ang part. Ako decision, Brother Paul, I respect your idea. Ganina naman nato ni Gisrihan, so let's move. Ang request sa Seventh Adventist, kanili na ito mag-drop of names to prove. I hope, ingana po na may tabo sa inyo, so unya ha? Because, tiniyak man. Brother Paul, may ayaw overrule. Let's go sa itong pagbabarot. Wala na. Paliw ko sa mic. For fairness, dili na makamove kung ato ni balis-balusan, no? Dito ta sa kuwan, dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nakabilin is you have 60 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod na simbahan na gitugod ni Kristo, doon ay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod na simbahan na gitugod ni Kristo. Kay dito kini nagsumikat sa Jerusalem o buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok na kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod o sa lamang kasimbahan nga kini pahimong universal o makailapon. Tungod ini ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhang Kapitulo 23, versikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausap kanako dito sa
kini lugway sa Roma. Takdo ba kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika? Perting takdoa. Nganong gusto man sa Ginoo na ipaabot kini sa Roma? Tuba, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga-Roma, gibili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo, o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8, o diha kaninyo, reperadi sa Roma, ang pagtuo mo kaila sa tibuok kalibutan. Investes hinon in katanggilitay in holo o kosmo na ang ulo nga katahulos. Sa ato pang kabubuton sa Ginoo ngang simbahan mahimong Katolika unsay gamiton ang Roma naman during that time ang Roma ang iyang scope is universal. Modern sakto ang giingon sa Maresa Iglesia Adventista. Kami ingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na po. Dili na kayo mabangbang kining maong nagpuntaog kagamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Estalwa, anak mani ni Alfredo Moho Sr. Si Stalwart na anak ni Alfredo Moho Sr. na himong Katoliko. Ang pangutana sa dihang na himong Katoliko, si Stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Moho Sr.? Anak siya one and the same. Maungang itukod ni Kristo, giproibahan sa roadmap of the church nga maukini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po gitawag quantitative development of the church. Kung gusto rin mo matrisbak ang simbahang itukod ni Kristo, Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 28, ang mga apostoles mga unang membro sa Iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagbili na sa mga Ginoo ug laing 72. Sa pagka-Pentecost, buhang 1:14, 13 hangtod sa 15, nagdigong ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahinugang na po ang Christmas. Buhat 5:5, nahinugang na po ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod na iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao ka San Juan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Gaway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod na iglesia, niining tuig 2025, usan nakadako na pundok. O may laing pinakadakong pundok na iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong libro, ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. O sumala sa ilang pasahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan natin. Kung atong ipadayon, atong kauban ang nahibilin na maminabusa. Salamat kayo, Brad Paul, o sa atong mga former comrades, Brother Gary, Edwin, sa imong facilitated din sa mga kauban ako mga debater sa 7th Adventist. Salamat kayo. O sa among nasyonal,
salamat kayo sa pagtugon o sa mga kaubanan o sa akong mga followers niya, sila bro Jim Australia, sa atin niya. Okay mga kaigsunan, giskutan sa atong kauban nga ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Kristo. Onya si Brother ganina nag-iskot po og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Kristo. O kinahanglan ato ning sumayon kung kinsa ning Pedro nga giappoint sa atong Ginoong Kristo. Wala nga ang simbahang Katoliko dunay gibidlan ni Kristo sa iyang pagtukod niya. Gani, ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia na gitawag o The Message Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, ang tapan na Apostol Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtug-an sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod ining Roman Catholic na simbahan nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon nagpagkatao o miapil siya sa listas kasaysayan sa kalibutan. Kung ato na kasaysayan mga kaigsunan, mo kini ang dako na ebidensya na dili palangkat sa atong mga igsuon ng mga Protestante. Una natong tanawon mga kaigsunan kining gitawag og Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsunan ang ingon sa mga kasaysayan. Ingon sa mga kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod ba? Roman Catholic Church. Wala ito ipapatunan karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Palakpakan natin. Sunod sa libo ka mga katuigan, ang tanan ay mga Kristiyanos na isakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahana dunay gibilin na pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishops in Rome who has been called Pope. Perting indon lang ang itsunan. Palakpakan ito, Ginoo. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gipinlan niya pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Colors in 2 Corinthians, atong tanaw. Matod pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan mo nato ang kasaysayan? Hope in verse 8. Read the history book and see
Sumala pa sa mga storybook mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible independent as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community but to the apostles under successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong ipasakupan walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipadagyahan sa atong Ginoong Kristo. Buhat Kapitulo 20 versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, akong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles, kini wa na atong Ginoong Kristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20 versikulo 28, atong tanaw. Ingon siya dinhi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa gingon, to feed the church of God which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giunaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani sa Hebreo Kapitulo 3 versikulo 1, si Kristo Pangulong Pari. Imposible po na si Kristo Pangulong Pari ang iyang simbahan way mga pare. Tito Kapitulo 1 versikulo 5, atong tanawa. Ingon ang Tito Kapitulo 1 versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pari ang mga syudad. So kang imong simbahan wala nakalinya nga mga pare, questionable siya mga kaigsunan. Pinadayan Kapitulo 5, Kapitulo 1 versikulo 5 hangtod 6, matod pa na Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pari aron pag-alagad sa atong Diyos. So ang atong simbahan gibutang sa Apostol Pedro, isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Kristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan og magbalantay. Usa sa Apostol Pedro uli sa atong Ginoo nga magbalantay sa maong simbahan. O na pagutan na si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro Kapitulo 5 versikulo 1, matod pa na Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pari, ingon nga ako pari usab sa Dios. Matod pa na Apostol Pedro, pare siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahan na sumala pa sa kasaysayan nga atong ipangbasa, si San Pedro ang unang gibutang na leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay ni. Dili ba siya mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba pag Sabado o wala? Kay kung moingon tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimba Sabado, daghan kayo mga sikta karon nga nagsimba Sabado kinsa kay tinuod na nila. Di ba? Napay mga sikta karon nga nagsimba Sabado, nagtuman gyud sila sa kabubuton sa Biblia sa adlaw Sabado. Na Feast of the Trumpets, na Yom Kippur, tuman nila na. Diya sa Kippur, pautan na kinsay tinuod.
Mumuklit ta pinaagi nimo.